Kaugnay ng balitang yan, mula Cagayan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Joanne, bukod sa mga major river system, ganun din sa mga low-lying areas na binabaha, kabilang sa binabantayan sa ngayon ng PDRRMO, lokal na pamahalaan, ganun din ng PNP, ay ang barangay ng Kabuluan, dito yan sa bayan ng Alcala. Dahil kasi Joanne, doon sa tuloy-tuloy na pag-ulan, ay nagkaroon ng crack o ng bitak yung bahagi ng water impounding station dito sa kanilang lugar. At kung magtutuloy-tuloy nga yung crack doon sa lugar, ay pinapangambahan yung pagragasa ng tubig at ng putik mula doon sa bahagi ng water impounding station papunta naman doon sa mga kabahayan. Ayon sa ating nakuhang impormasyon mula sa barangay officials, aabot sa 50 na kabahayan yung pinapangambahang maapektuhan in case nga na lumala yung sitwasyon doon sa water impounding station. Simula kahapon, Joanne, puwersahan ng inilikas ang nasa 54 na families katumbas ng 159 individuals dahil nga doon sa peligro na posibleng idulot nga in case na magtuloy-tuloy yung crack doon sa area. At para malaman natin, Joanne, yung sitwasyon ng mga evacuee o ng mga residente na kasalukuyang nandito sa Kabuluan Elementary School, ay alamin natin yung kanilang sitwasyon at syempre kung ano ba yung kanilang naisa o panawagan sa lokal na pamahalan, especially every time na may panahon ng tag-ulan, ay ganon yung kanilang na-experience, yung binabaha din doon sa kanilang lugar. So, ito si Mother. Ma'am, okay lang na medyo lumapit tayo dito sa akin. Ayan, okay. Ma'am, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ma'am, kumusta ho ang inyong sitwasyon ngayon dito sa evacuation center? Kumusta ho, ma'am? Maayos naman po ang inyong kalagayan, ma'am. Maayos naman, ma'am. Oo. Nagulat ho kayo kahapon, ma'am. Persahan na po kayong pinalikas. Opo. Anong pakiramdam, ma'am? Medyo hindi naman makatulog kasi maano. Oo. Kinakabhan. Opo. Oo. Ma'am, ano sana yung gusto ninyong sabihin o panawagan sa lokal na pamahalaan? Dahil di ba sinasabi nga ho ninyo na tuwing tag-ulan, binabaha kayo, ganyan. Ano sana yung gusto ninyong panawagan, ma'am, sa LGU? Doon sa inyong water impounding. Na maayos po sana, ma'am, no? Wala kang masabi po eh. Oo. Pero ang importante, ma'am, ang importante ho, kayo ho ay ligtas dito, ma'am. Oo, dahil sabi ng PNP, hindi ho muna kayo doon babalik hanggat hindi natitiyak na kayo ho ay naligtas po yung lugar. Kaya mas mainam po na dumito ho muna kayo sa evacuation center, nanay, no? Ayun, maraming salamat, nanay. Joanne, maidagdag ko lamang, alas 9 ngayong umaga ay darating ang EMB, ganun din ang mga personnel mula sa engineering office at darating na rin ang local chief executive o yung mayor ng Alcala para i-check o inspect yung area nang sa ganun malaman kung ano na ba yung sitwasyon doon, kung lumalala ba o di kaya ay kung pwede na napabalikin yung mga residente sa kanilang mga bahay. Pero hanggat walang result yung kanilang inspection ay talagang dito muna sa evacuation center magstay o maninirahan o pansamantalang tutuloy ang mga residente. Anyway, may mga nakabantay na pulis para matiyak na sila safe dito. Ang DSWD naka-standby din para matiyak na okay yung kanilang mga pangangailangan mula sa pagkain, beddings, and even sa mga medicines. So yan muna ang latest mula dito sa bayan ng Alcala. Balik sa iyo, Joanna. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.